Tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa gabing ito. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na muli kami nagkaroon ng oras, ng panahon na makinig ninyo po mga salita. Dalangin po namin, O Father God, na patuloy nga na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Be our speaker, be our teacher, Panginoon, at patuloy nga na baguhin niyo po ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, change your mind. Kukuhanin po natin yung ating main verse sa Romans chapter 12 verse 2 at susuportahan po natin ito ng Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So basahin po natin sa Tagalog, huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan daw natin na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. So paano po mangyayari na mababago ng Diyos ang paraan ng ating pag-iisip? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagba-Bible study. Sa gayon, kapag nabago na po ang ating pag-iisip, magagawa daw natin kung ano ang mabuti. Magagawa natin kung ano yung kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Di ba ang desire naman talaga natin as Christians mangyari, gawin yung kalooban ng Panginoon. Pero in order for us to do that, kailangan pala magkaroon tayo ng renewing of our minds. Kailangan magkaroon ng pagbabago ng ating pag-iisip. At malalaman po natin yun, mangyayari po yun sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So 5 points ang gusto kong ituro sa atin tonight kung paano ma-change ang ating mga mindset. Number 1, do not conform to ungodly ideas. Sabi nga ng verse, di ba, do not conform to the pattern of this world. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Hindi porke majority ng tao ginagawa na ito, nagiging tama na siya. Hindi porke yun na yung trend sa panahong ito, tama na siya. So dapat nakatuon pa rin tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. At as Christians, dapat hindi po tayo nagpapaapekto kung ano yung uso, kung ano yung mga mali na hindi naman kalooban ng Diyos, hindi naman biblical. So again, kailangan po tayo as Christians, naninindigan tayo sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya, at huwag tayong makiayon doon sa ginagawa ng sanlibutan, lalo na kung ang ginagawa ng sanlibutan ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa na dapat nating tandaan, think of positive and godly thoughts. 'Di ba? Kasi maraming mga tao nalilis ng landas, nadidepress, na-stress out, na-burn out, kasi hindi nila iniisip yung mga bagay na patungkol sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, and to be renewed in the spirit of your minds. Ang goal ng Lord, mabago yung paraan ng ating pag-iisip, yung ating diwa. So mangyayari po yun kapag yung mga promises ng Lord, kiniklaim natin sa ating mga buhay, na habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, patuloy tayo na encourage, na comfort, na edify, yan, ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga ng Colossians chapter 3 verses 2 to 5, "Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also will appear with Him in glory. Put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry." Tingnan nyo ang sinabi dito, di ba? Dapat godly thoughts. Ang mga bagay daw na panlangit ang isaisip natin. So, ibig sabihin, yung ginagawa natin tonight, ito yung mga bagay na panlangit kasi we are spending time with the Lord, studying yung kanyang mga salita, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, tayo yon. Kasi di ba na born again na po tayo? Nung tayo na born again, yung luma nating pagkatao, namatay na po yun. At ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So kalarawan na po natin ng Panginoon. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Siyempre alam naman natin na ang ating
final destination po natin ay buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ayan, kasi hindi na po bagay sa atin yung mga bagay na ito kasi nga tayo po yung mga anak na ng Diyos. Ang pakikiapid, karumihan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero paano ba natin mapapagtagumpayan yung mga kasalanang ito? 'Di ba tinuro natin na we're already forgiven by God, past, present, and future sins. Pero alam din natin ang perfect sa atin yung spirit. Pero yung ating isipan, yung ginagawa ng katawan, hindi pa talaga yun perfect, 'di ba? Pero yung paraan ng pag-iisip natin, mababago yan sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga kailangan patuloy at patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para mabago yung paraan ng pag-iisip natin at gawin ng ating katawan yung kalooban ng ating Panginoon. Third point, change our way of thinking. Yan. So magbago tayo ng paraan ng pag-iisip. Sabi nga ng 1 Peter chapter 1 verse 13, therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ayan. So, kailangan before tayo mag-take action, before tayo mag-decide, sabi dapat inihahanda talaga natin yung ating pag-iisip para maging tama yung ating gagawin, yung gagawin ng ating katawan. Maging mahinahon kayo, so huwag dapat tayong padalos-dalos at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yeso Kristo. Kasi minsan marami talagang ino-offer ang world, 'di ba? At minsan mahirap for us to say no to those temptations, to the offers of the world. Pero sabi dito, dapat lubusan na tayong umasa sa pagpapala, sa reward na tatamuhin natin kapag nakapiling na po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. So again, we have to set our minds on things that are above. We needed to change the way we think. Sabi nga ng John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Yan, makikilala daw natin ang katotohanan. Sino po ba ang katotohanan? Ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. At ang katotohanan daw ang magpapalagay sa bawat isa po sa atin. Amen. At ako'y naniniwala na since sinanggap na po natin si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin, tayo pong lahat ay nasa katotohanan na at tayo pong lahat ay malaya na. Malaya na sa kasalanan, malaya nang makalapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi rin po ng Colossians chapter 3 verses 1 to 2, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Yan, napakaganda. No? Reminder ito sa bawat isa po sa atin. Kasi di ba minsan nabibisi tayo, naabala tayo sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya natin, sa mga personal issues ng buhay natin, sa love life, di ba? Sa mga problema na kinakaharap po natin. Pero sabi ng verse, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. So tayo po yun, na born again na po tayo. Meron na po tayong relationship kay Jesus Christ. Sabi ng verse, ituon daw natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. So dapat inilalaban talaga natin yung oras para sa Panginoon. Kaya salamat sa Lord na nagbigay tayo ng oras para sa Panginoon tonight. Yung mga quiet time natin, mga prayer time po natin. Kung meron po tayong time, syempre umattend tayo ng fellowship, face-to-face, ayan. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip po natin, hindi ang mga bagay na panlupa. So hindi naman sinasabi talaga ng verse na wag na pala akong magtrabaho, wag na pala akong mag-aral. Siyempre, yung mga concerns of our lives, kailangan natin yung gawin kasi narito tayo sa mundo. Ang point lang, dapat yung pinaprioritize natin, yung ultimate priority talaga natin, we needed to put God first in everything that we do. Unahin natin ang Panginoon. Isipin natin yung mga bagay na panlangit. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added unto you. So unahin mo ang Panginoon and the rest will smoothly follow. Sabi din ng Colossians 3:18, and we all
with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Ganda ng verse, no? At ngayon naalis na daw ang talokbong. Naalis na. Kasi kaya ka nga natin ng Bible study tonight eh. Kasi meron ka ng relasyon sa Panginoon. You're not here because of me. Andito ka kasi you are moved by the Holy Spirit. At dahil doon sabi niya, nagniningning sa ating mga mukha. Sa mukha ng bawat isa po sa atin ang glory ng Lord. Di ba? Ang ganda, no? At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin. Ayun, no? Ang linaw ng verse, no? Yung transformation, yung pagbabago ng tao, pagbabago ng paraan ng pag-iisip ng ating ginagawa, hindi yan trabaho ng tao. That is the work of the Holy Spirit. That is the work of God sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Di ba yung ultimate goal natin to be Christ-like? Kaya nga tayo naging Christians. Ibig sabihin, we are nothing without Jesus Christ. So dapat nagiging kamukha at kamukha natin si Jesus from glory to glory. Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Yan, di ba? This is very true. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Di ba? Marami mga tao, as you would know, hindi na talaga sila naglalaan ng oras ng panahon para sa Panginoon. More on pera-pera na lang, trabaho-trabaho, love life na lang, career na lang yung mga inaatupag nila. So akala nila nasa tamang daan sila, pero hindi nila nakikita ano ba yung magiging destination. Kasi lahat nga ng bagay dito here on earth, these things are all temporary lamang. So kailangan dito sa earth, meron tayong mga investments na ginagawa for eternity, for buhay na walang hanggan. Kaya nga napakahalaga na we take time para umatin ng Bible study, manalangin, 'di ba? Mag-church, ayan. So there is a way that seems right to a man. Akala nila nabubulag sila, pero the end or its end is the way to death. So tayo hindi po ganon kasi alam natin yung tamang daan at nililid po tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi ng Proverbs 4:27, reminder po ito sa atin, do not swerve to the right or to the left. Turn your foot away from evil. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Dire-diretso lang ang lakad. Nakakilala ka na kay Lord eh. Minsan nakakilala na kay Lord, nag-church na, umalis pa, umayaw pa, ano. Regular na nag-church, tinamad pa, 'di ba? So umaati na before ng Bible study, tinamad pa, bumalik na naman doon sa dating ginagawa. Sumamba na naman sa mga bato, sa ribulto, yan. Sabi diyan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So wag dapat tayo mag-swerve to the right or to the left, kundi dire-diretso lang dapat tayo sa Panginoon sa pagsunod sa Lord. Point number 4, change our mind so that we could improve our mentality and character. Yan, napakaganda niyan. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, reminder po ulit ito sa atin, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. So napakahalaga na as Christians, selective talaga tayo sa mga sinasamahan po natin. So hindi naman ibig sabihin na yung mga hindi mananampalataya ay hindi na natin kakaibiganin, pero dapat we set our boundaries. Kung kita mo naman na sila ay nagbibisyo, so ikaw dapat hindi ka nakikiayon dun sa pagbibisyo po nila. Kung sila po naubos ang oras at panahon sa mga online games, dapat limited lang yung time for the online games and meron kang oras at panahon para sa Panginoon. So again, bad company ruins good moral. So dapat as Christians, be wise enough na i-surround natin yung ating mga sarili po natin sa mga tao na makakatulong sa atin para magkaroon ng malalim at personal na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Point number 5, change her mind to understand people. Yan, this is very interesting. Kasi minsan yung mga Christians naman, nagiging self-righteous naman, di ba? So, hindi na sila nagbibigay ng room to understand other people, to be patient, to be kind to other people. Nagiging judgmental naman. So, dapat meron din tayong way to understand people. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12,
Now we have received not the spirit of the world, di ba? Hindi espiritu ng sanlibutan ang ating tinanggap. Pag sinabing spirit of the world smaller W or sanlibutan here refers to Satan. Yun yung ibig sabihin kasi siya yung king of this world, yung small na world. Yan, siya yung hari ng sanlibutan, sabi ng Bible. Kasi nga, yung in-offer ng world, mga desires of the flesh. But the spirit who is from God. Pero sabi dito, ang binigay pala sa atin nung tinanggap natin si Jesus na Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, yung Espiritu na mula sa Diyos, that we might understand the things freely given us by God. Ganda no, upang maunawaan daw natin ang mga kaloob niya sa atin. Ayun, so kaya nga, yung mga bagay na spiritual, naunawaan sa parang spiritual. Kaya dapat naintindihan mo yung mga hindi naman spiritual, hindi talaga nila maintindihan ang ginagawa natin. Sasabihin nila, ano ba yaman? Hallelujah, hallelujah, taas-taas kayo ng kamay tuwing praise and worship. Ano ba yan? Aral-aral kayo ng salita ng Diyos, ang boring naman. 'Di ba? So hindi nila naintindihan yon kasi ang spiritual naintindihan sa paraang spiritual. Pero sabi ng Colossians 4:6, reminder to sa atin, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Sikapin daw nating laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang ating pananalita sa kanila at matuto tayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Yan, isa sa mga magagandang ugali ng isang Kristyano talaga to bridle yung kanyang dila. 'Di ba dapat careful tayo sa paraan ng pagsasalita po natin even in preaching na make sure na yung listeners natin, yung mga tao na kinakausap natin, hindi nila nararamdaman na sila ay nadja-judge, kundi na-feel nila yung comfort, yung love na nanggagaling sa ating Panginoon. So our speech always be gracious, maging kaaya-aya, at dapat nagiging kapakipakinabang sa mga nakikinig. 'Di ba? Yung chismis hindi naman nakikinabang yung nakikinig doon eh. Nangyayari doon, yung napapakinggan mong chismis, nagiging one-sided ka. Yung wala ka namang galit dun sa taong chinichismis sa'yo, pero eventually, nung napakinggan mo si ate or si kuya, nagalit ka na rin doon sa kapatid mong yun. So, dapat we have to be very careful, maging kaaya-ayang ating pananalita at make sure lahat ng sinasabi po natin ay kapaki-pakinabang. Yan. So ito yung 5 points na tinuro ko po sa inyo tonight. Again, do not conform to ungodly ideas. Hindi porke maraming taong gumagawa niyan, hindi porke na ngayon ay 2024 na, pwede na yan, dapat gawin na yan, 'di ba? Acceptable na yan. Pangalawa, think of positive and godly thoughts. Lalo na sa mga times na na-stress out tayo, na-burn out tayo, nadidepress po tayo, pinanghihinaan tayo ng loob. Alalahanin mo yung mga bagay na ginawa ng Lord sa buhay mo, yung kabutihan, kagandahang loob ng Lord sa bawat isa po sa atin. Pangatlo, change our way of thinking. Yung paraan ng pag-iisip po natin, we have to change that. And to align that, kung ano bang sinasabi ng salita ng Diyos, ano ba ang pangako ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Point number 4, change our mind so that we could improve our mentality and our character. Yan. Kasi nga, di ba, as Christians, ang goal natin maging Christ-like. Maging kamukha ng ating Panginoon. Kung anong character ni Jesus Christ, dapat na-imbibe natin as Christians. And finally, change our minds so that we could understand people. Sabi nga yung vision ng ating church, di ba, to love God and to love others as well. So napakahalaga na since tayo po ay nasa mensahe ng biyaya, ng grace of God, yung grace na tinanggap natin sa Panginoon, i-extend din natin yung biyaya, yung grace na yan, yung pag-ibig na yan sa ibang tao. So as we conclude yung ating final verse, Philippians chapter 4 verse 8, finally brothers, para sa atin lahat ito, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So yun pala ang dapat nating isipin, things that are true, things that are honorable, things that are just, things that are pure, things that are lovely, things that are commendable. Amen. Kasi yun po yung kalooban ng Lord. Mga kapatid, lagi nating isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So always remember, only you, bawat isa po sa atin, but in union with the Holy Spirit, can change your life.
No one can do it for you. Kasi it's our decision. That is the work of the Holy Spirit in our life kung nakikipag-cooperate po tayo. Kung hinahayaan po natin na baguhin tayo ng salita ng ating Panginoon. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat o Jesus Christ na tinuturuan niyo po kami to change our minds. Alam po namin ang aming po mga spirito ay perfect na because of you, imputed po yung righteousness na nagagaling po sa inyo sa amin. And we pray, Lord God, na patuloy na baguhin niyo po ang paraan na aming pag-iisip, Lord God, sa pamamagitan ng inyo pong mga salita. Patuloy kami magtiwala sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Patuloy kaming lumakad sa inyo pong kalooban, Lord God. I-prioritize ka namin in everything that we do, Father God. At alam po namin, Lord Jesus Christ, that the rest will follow. Sa inyo, Lord, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.